Hi guys! Magandarang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRE Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin naman natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa 3 punto na nilinaw po ni Christopher Min hinggil po kay Chinita Princess mga kakimpaw. So ito na ang kasagutan na pinaka-iniintay nating lahat. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So welcome back po agad sa ating channel mga kakipit. Dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa ng komento ng ating mga subscribers tungkol sa mga previous update kay Kim and Paula Avellino. Bilang pasasalamat na rin po sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. So, ang comment na napili natin for today ay nagmula po dito kay Ma'am Elina Hernandez at Miss Lolita Maestrado. Shoutout po to both of you at magandarang umaga. Sabi nila rito, hayaan lang yung mga basher kasi talagang super sikat si Kim. Kaya lalo silang nainggit. Kasi yung mga idol nila, wala nga nakukuhang mga award. Sa ngayon, 'di ba? Hoy mga basher, inggit, pikit. Sa totoo lang, Ma'am Gandara, gusto ko na maging masaya lagi si Kim sa mga nangyayari sa buhay ni Kim. Dapat lang siya mahalin ng totoo at walang kaplastikan. Alam nating lahat na gusto ni Paulo na magkasama lagi sila ni Kim. Yan ang pinaka-importante, na magkasama sila lagi. Sana Lord, mapanindigan yon ni Paulo. Lahat ng sinasabi niya. God bless Kim Pao forever. Nako, ganun po talaga dapat. Lagi po tayo maging masaya para kay Kim and Paulo, lalo na sa mga blessings na dumarating po sa buhay nila. And si Kim, agree po ako sa inyo na super deserved ni Kim na mahalin ng totoo at wala pong halong kaplastikan mga kakimpaw. Kahit hindi po romantic relationship, kahit po sa pagkakaibigan, deserve ni Kim ang magkaroon po ng pagmamahal na walang halong kaplastikan mga kakimpaw. Totoong totoo. Ilang beses na pong na-betray si Chinita Princess mga kakipi at nalulungkot po tayo mga kakimpaw kasi nga bakit nila nagagawa yun kay Kimi? Napakabuting tao ni Kim Chiu. Kaya ngayon, si Paula Avellino sana hindi po gawin din yung mga ganung bagay. Nasasaktan po niya sa huli si Kim Chiu. Pero naniniwala naman tayo sa consistency at pagmamahal ni Pao sa kanya. Together with our prayers na rin. About naman sa mga bashers, ayun nga, ngumangaw-ngaw lang po sila mga kakimpaw dahil may award na naman si Kim and Paolo Avellino ngayon. Samantala yung idol nila ay wala pa rin. Ayoko nang mang-provoke mga kakimpaw, pero sasagot lang tayo sa mga pangbabatikos nila kay Kim and Paolo. Samantala, sabi naman dito ni Miss Remy Ramos, second commentary natin this morning. Shoutout po sa inyo at magandarang umaga. Sabi niya, paulit-ulit kong pinapanood ito every night. I especially watch the top listings. Hindi nakakasawa. And this is making me cry every time. Love, this the Alipay. Nako, sa totoo lang mga kakimpaw. Kaya nga, halos lahat ng episodes niyan, number 1, di ba mga kakimpaw? And talaga namang kahit sa ibang bansa, sa Canada, sa UAE, abay talaga nakikipagsabayan si Kim and Paula Avellino. Hindi po bumabagsak sa top 10 ang Kim Pao. Tapos dito sa Pinas, lagi po yung number 1. Napakaganda naman kasi talaga ng The Alibay ni Kim and Paolo. Napakahusay. Kaya yung nominations at pagkapanalo nila, well-deserved. Kasi talagang binuhos nila lahat ng galing dito sa The Alibay. Yes, sapagkat lahat po ng nomination ni Kim and Paolo, yung sa IMBC, yung mga latest nila, SDA, lahat po yan, nomination nila for The Alibay, mga kakimpaw. Kinilala kasi po talaga ng IMBC at ng SDA ang husay at galing ni Paula Avellino sa kanila pong pagganap kay Vincent and Estela sa The Alipay. Grabe, clap para kay Kim and Paolo Avellino.
Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ang mga latest update natin para po sa umagang ito mga kakipi. And unahin na natin pag-usapan ang status ng Copino. So may usap-usapan nga kasi sa social media mga kakimpaw na baka hindi matuloy or next year na ang Copino. Pero meron tayo nasagap na balita. Sabi dito, Copino is not shelved. Huwag maniwala sa mga ewan. Susubukan pa din naman matapos ngayong taon. Tinatapos lang ang movie. So, ibig sabihin, nakalkula na nila mga kakimpaw na po. Kaya nilang gawin din ngayong taon at the same time ang Copino. Inuuna lang talaga muna ang movie. So, ibig sabihin, lagari talaga si Kim and Paula Avellino ngayon. So, hindi na ako magtataka kung mawalan po ng oras si Kim sa Showtime. Pero okay lang din naman, lagi lang din namang nababati ko si Kim sa Showtime. So, magpakaabala na lamang po muna siya sa kanilang pelikulang dalawa ni Paula Avellino, di ba mga kakimpaw? Malay nyo, this September, katapusan, matapos po nila yung movie. O di sa October, masisimulan na nila ang Copino. Makakahabol pa mga kakimpaw. Baka nga po hindi abutin ng September ang taping po nila para sa kanilang movie, di ba? O di mapapaaga ngayong September pa magsisimula ang The Alibay. Kayang-kaya mga kakimpaw. Kung makikisama lang din po talaga sa diyang panahon, ano po. Mas maganda yon mga kakipi. Kaya kudos kay Kim and Paula Avellino sa mga hirap at kanila pong sakripisyo, effort para dito sa kanilang ginagawa pong mga proyekto mga kakimpaw. Biruin niyo yung pagkakasyahin nila, no? Dalawang proyekto ang kanilang tatapusin sa loob ng kalahating taon mga kakimpaw. Kasi kailan lang po sila nagsimula mag-taping para sa kanilang movie, di ba? Ngayon lang po. Kalahati na ng taon. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa mga revelasyon ni Cristy Fermin, mga kakimpaw, sa kanyang vlogs kagabi. Yes, latest lang po ito mga kakipi, kagabi lang po pinost ni Cristy Fermin. Hindi ko lang po agad na update kagabi dahil late na tayo mga kakimpaw. Pero ngayon, tara't pag-usapan natin itong 3 punto na kanyang nilinaw tungkol po kay Chinita Princess. Ito po yung mga issues, big issues ni Chinita Princess ngayong taon. And inuna na nga po niya mga kakimpaw ang tungkol po sa kasal or kinasal na si Kim sa US kay Paula Avellino. So tinalakay po niya dyan yung pagkikita ng dalawang pamilya mga kakimpaw. Kung saan dyan po nagmula ang mga rumors na talagang, oy, may baysana na, may pagpupulong na, kasala na. Ayan, dyan nagsimula daw yan mga kakimpaw. And coincidence nga daw po na nagkita si Pao at ang pamilya ni Chinita Princess. May mga pictures, diba, with brothers and sister ni Kim, kasama si Paolo and Daddy Chu. Then, pamilya po ni Paula Avellino with Kim. Pero nilinaw po ni Cristy Fermin na ayon daw po sa pamilya ni Chinita Princess, nilinaw daw po nila ang tungkol dito na hindi or walang katotohanan yan. Wala daw po may papakitang pruweba o resibo, ebidensya na kinasal na si Kim and Paula Avellino sa US. So, X na daw po yun. Wala daw talaga may papakitang ebidensya na kinasal si Kim and Paula Avellino sa US. And ang sunod pong nilinaw ni Cristy Fermin ay tungkol po dito sa pagdadalang tao di umano ni Chinita Princess mga kakimpaw sapagkat nagsalita na nga raw po sa issue si Kimberly. Pero bago lamang siyang nagsalita, sabi nga ni Christopher Min, bakit ngayon lang siya nagsalita? 2 buwan na daw nakalipas mula nung magsimula ang issue na siya po ay buntis. Tapos nabanggit nila, siguro dahil gusto ring makisakay muna, kasi gano'n naman sa showbiz, good or bad publicity, it's still good publicity. And wala tayong magagawa kung ngayon lang daw nilinaw ni Kim ang tungkol sa pregnancy. And ayon nga po doon, ay hindi totoo na buntis si Kim Chiu dahil ang bump na nakikita po
kay Kimi sa kanya pong tiyan ay petticoat lamang, lalo na kapag nakadress siya. And paliwanag naman nila, paano naman yung mga kuha na hindi po nakagown na si Kimi. Ang sagot po nila doon ay maaring bad angle lang talaga ng pagkuha ng larawan. Marami naman kasi daw pwedeng reason. Baka sadyang mapuson si Kim or busog lamang. And mga stolen shots nga, hindi professional photographer. So, pwede talaga na baby fats lamang po ang ni Kimi Chan. Yung umbok na nakikita po sa kanya. Pwedeng dahil din daw po sa tela ng damit na suot-suot. And ang tatlong nilinaw naman ni Christopher Min tungkol kay Kim ay ang kaso po na isinampa ni Chinita Princess sa kanyang kapatid na sila Kambini Chu. So meron daw po kasi mga common friends si Kim at saka si Lakam na nag-cut ties na nga po sa kanya mga kakimpaw. Sabi nga ni Christopher Min ay dapat daw hindi lang sa kanya kundi pati sa dalawa. Sa dalawa po umalis, walang kinakampihan. Lumalabas nga daw po kasi na masamang kapatid si Chinita Princess dahil sinampahan niya ng kaso ang kanyang ate Lakam. Pero kung tutuusin, hindi naman po masamang kapatid si Kim. Ginawa niya lamang kung ano yung nararapat. Hindi nga naman kasi natin alam kung ano yung main reason at saka buong pangyayari talaga mga kakimpaw at umabot si Kim ng ganito. Kita naman po natin lahat kung gaano kamahal ni Kim ang kanyang pamilya. Simula po pagpasok niya sa PBB hanggang paglabas, 'di ba? Ang unang-una niyang tinulungan talaga ay ang kanyang pamilya na makaahon bago ang kanyang sarili. Nung lahat, yung pantay-pantay na sila, saka na lang nag-focus si Kim sa kanyang sarili. Kaya walang sino man ang may karapatan po para sabihan si Kim na masama siyang kapatid. Sapagkat meron pang ibang istorya ng kanilang pamilya na si Kim din ang umayos ng gusot para hindi po maputikan ang pangalan ng Chu family, etc. Mga ganyan. So, baka masyadong malalim lang talaga at sobrang laki ng nawala kay Kim na hinahabol niya kay Lakam. Kaya tuloy pa rin ang kanyang kaso dito. And naniniwala nga din po siya mga kakimpaw na kung kapatawanan lang din naman, malamang nakapagpatawad na si Kim dahil malaki naman ang puso ni Kim. Mabuting tao si Kim. Sadyang kailangan lang talaga na idaan po sa tamang proseso ang mga bagay-bagay at hindi niya pababayaan ang kaso. So, ayun po yung tatlong punto na nilinaw ni Christopher Min sa kanyang vlog kagabi. Na hindi po kasal si Kim, na hindi buntis at hindi masamang kapatid si Chinita Princess. So, kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kas po muli sa susunod natin mga chika. Maraming salamat at ingat po palagi.